din sa malaki sa aking pananalangin ang aking pasasalamat na tatatanging kailangan ng Akma family para sa 14th wedding anniversary ni na Rabbi at Joy Valentos, Letty Balana, Lito at Susie Dueñas at pamilya, Daria at Gemma at Yugelon family, Mendoza family, Percy Mendoza at pamilya, Sepulveda family, Raquel and Pauline Antonio, Mr. and Mrs. Gaudencio Baginon, Deb Ibalanta at pamilya, Diliman Prep School, Dennis at Nelly Santos at pamilya, Danilo at Emily Sebastian at pamilya, Elba Labrador at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Nante at Marisa de la Cruz at pamilya, Aurora Silungan at pamilya, Lourdes Hilario at pamilya, June at Soli de Rosario at pamilya, Christopher at Janet Lo at pamilya, Jean Silungan at pamilya, Noel at Jenny Galvez at pamilya, Dr. Barat Marie Tolentino at pamilya, Dr. Alexaida Managa at pamilya, Elvin Maximo at pamilya, Mariana Quirón at pamilya, Mates Mendoza at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Edgardo Aida Cunanan at pamilya, Rene at David Leon at pamilya, Paul F. Resurrection at pamilya, Alicia Arcega Mercrucis at pamilya, Celi Silin Dominic Nicolas, Tony at Evelyn Salazar at pamilya, Nila Diborang at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya, Pingi ng EDB Community, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Reverend Father Rupino Pengsulit, Bishop Dennis Pilarojo, para sa kaligtasan ni na Aljurin Santos at pamilya, Angel Servani at pamilya, mga mananampalataya ng Barangay Pulo, San Rafael, Bulacan, Victor at Divina MC at pamilya, Nina Saavedra at pamilya, Jolie at Diana Marfil at pamilya, George Nanvidico at pamilya, Architect Bernard at Anthony Guzman, Adriano Sanchez at pamilya, Caminazo Aquino at pamilya, Piling Villanueva at pamilya, Nick at Evelyn Rivera at pamilya, Arman at Amy Isma at pamilya, Rowena Villero at pamilya, Jen Tamani at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, June at Doris Pilahera at pamilya, Pedro Morales at pamilya, Gaspar at Susan Dumari at pamilya, Evelyn G. Bunag at pamilya, Amy Ferry Di Manalo, Jim at Jonathan Den, Emilita de la Cruz, Reynante Ilabaw, Ivy Lorraine, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Onaisa Katrina Morera at pamilya, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, mga doktor at medical staff ng Radio Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Mayugong, Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Bihimo Hospital, Skyline Hospital at Qualimet Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga polis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pabalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Edward Dicas, Lori A. Lito Dueñas, George Sicat Jr., Miguel Lorna Gadi, Cesar Torres, Arnaldo Chodora Dueñas, Pauline Sarsilia, Evelis Wasito, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Rami Banaag, Corazon Rodriguez, Capistrano Manegro, Timoteo Rivera, Jose Ingat, Janet Emlo, Joan Perez, Samantha Lucea, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Chero del Mundo, Marian Maravilla, Mark Joseph Bernardino, Ninda James Saison, Joanna Cris Ganap, Lito Soriano, Joji Santiago, Benjamin Valerio, Nevense Liescas, Neil Navarro, para sa kaarawan ni na Bimbing Sasi, Melissa Canumay, Princess Almasan, Ricardo Rodriguez, Jen Agustin, Tess Reyes, Lian Marie Santos, Marilyn Villanueva, Pearl Aruela, Cedric Toledo, Aida Angeles, Rose Sibu, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Maria Cecilia, Jenny Gregorio, Susan, Edward Jan, Alicia, Teresita, Salvacion Ignacio, Solomon Elsa Renato, Raul Esmeralda, Eduardo Consuelo, Huitio King, Pedro, Serona, Marcelia, Wilma, Lidia, Cornelio, Ricardo, Alicia, Amado, Mercelita, Jesus, Romeo, Rodolfo, Laura, Enrique, Benji, Jesus, Ricardo, Ceredonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Aura,
Roman Andres Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Tanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Chedora, Alejandro, Sofia, Aurita, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Roderick, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Maria Mercedes, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at hindi naman namayapang mga rektor ng Diocese ng Malolos at mga doctoral frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kanin ng angka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawan kami. Panginoon, kawan mo kami. Dumating na tagapagaliayang mga salali magsisi, Kristo, kawan kami. Kristo, kawan mo kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, pamagitan kami, Panginoon, kawan kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at maglumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, si San Bernabé puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasin niyang inilaan ay patuloy nawang maipahayag at totohanan matupad sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong araw na iyon, sinabi ni Elias kay Ahab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagnos ng ulan." Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw pa sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mong makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. "May nakikita po akong gapalad na ulag na pumapailang lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Ahab na singkawan ang karwahe at lumusong ka agad, baka siya hindi makaalis dahil sa ulan." Kapag dati nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan, sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililihis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan. O Diyos, dapat kang mawitan sa Sion ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuulan ang lupain, tumataba ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halaman ng nasa lupa ay ito ang lumitigig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinain. O Diyos, dapat kang mawitan sa Sion ay papurihan. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayan na tatulan ay lumambot ang lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. O Diyos, dapat kang mawitan sa Sion ay papurihan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay puno-puno ng matabang mga kawan, naghahari ang galak sa lahat ng kabuluhan. O Diyos, dapat kang mawitan sa Sion ay papurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ng Diyos sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos.
Narinig niyo na nung uri niutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay malalagot sa hukuman. Ngunit kayo sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang humabak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanitri, at ang sino magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at alaala mo na may sama na loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdalaban sa iyo sa hukuman, makipagayos ka sa Kanya habang may panahon. Bago ka niyang iharap sa hukom, at kung hindi bibigay ka niya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa talon, at ikaw ay mabibilan mo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kauli-ulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ng ating Panginoon ang mas malalim na pag-unawa at pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi sa atin ng ating Panginoon, kung ang pagsunod nyo lamang sa kalooban ng Diyos ay tulad ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagat para sa mga eskriba at mga pariseyo, kung ano ang nakasulat, kung ano ang itik ng batas, iyon ang kanilang sinusunod. Kaya nga po hindi na tinitignan ang pinakadiwa ng mga batas. Kaya kapag sinabing huwag kang papatay, mentras na ikaw ay hindi pa nakamamatay ng tao, nakasusunod ka sa utos ng Diyos. Mentras ikaw ay hindi nakakasaksak, nakakabaril, o kaya na nakakapanakal, nagbibigti ng iyong kapwa, o kaya nananaso ng iyong kapwa, hindi ka nagkakasala laban sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ito ang pinaka-basic lamang na alam ng mga pariseyo at ng mga eskriba. Subalit para sa ating Panginoon ay mas malalim. Ang sabi niya, yung mismong ikaw kay magsalita ng masama laban sa iyong kapatid, ito'y kasing katumbas na ng pagpatay sa iyong kapwa, sapagat pinapatay mo ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad, ang kanyang karangalan. Kaya nga ang sabi pa sa atin, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang humawak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanitri, at sino magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasapoy ng impyerno. Kaya nga ang sabi sa atin, mas malalim na pagkaunawa sa ikalimang utos. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, narinig niyo na nung una'y iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sino makamatay ay mananagot sa hukuman. Sumalit ngayon ay sinasabi ng ating Panginoon, mas malalim kahit ang salita na kamamatay. Kaya nga kapag po tayo ay nagsasalita ng masama laban sa ating kapwa, hindi man natin siya sinaksak, binalil, nilason, o sinakal, o biniktiman, sumalit tayo rin ay nagkakasala laban sa ikalimang utos ng Diyos. Pinapatay na rin natin siya, hindi man sa direktang pamamaraan. Kaya nga po mga kapatid, ang panawagan sa atin ng ating Panginoon, tayo dapat maging maingat sa ating pagkilos at maging sa ating pagsasalita. Sapagat maging sa ating pagsasalita, maaari tayong makasama laban sa ating kapwa, maaari tayong magkasala laban sa ating Panginoon. Kaya nga po gayon din po naman mga kapatid, kapag po tayo ay nagbabasa ng ukol sa mga utos ng ating Panginoon, nakalagay sa utos ng Panginoon, ay yung ika-anim na utos, huwag kang mangangalunya. Marahil, hindi nga tayo humahanap ng kabit, marahil hindi nga tayo humahanap ng kapareha, marahil hindi nga tayo nagpupunta sa mga nightclub, marahil hindi nga natin pinapalitan yung ating asawa. Subalit mga kapatid, yung nanonood ka ng mga pornographic materials, ito rin ay paglabag na sa ika-anim na utos ng Diyos. Sapagat mga kapatid, mas malalim yung pinapahayag sa atin ng Panginoon. Kaya nga minsan ay nasabi ng ating Panginoon, yung tumingin ka lang ng may pagnanasa laban sa iyong kapwa, nagkakasala ka na laban sa ika-anim na utos ng Diyos. Sapagat sa puso mo, sa isip mo, ikaw ay nangangalunya na. Kaya nga po tayo dapat napakakaingat sapagat maging ang ating mga mata o pwedeng magamit sa pagkakasala laban sa iba. Kaya halimbawa kapag nakakita ka ng maganda
o kaya naman ay gwapo, tapos ay tinignan mo, yung humanga ka lang dahil maganda siya, dahil gwapo siya, ay hindi pagkakasala yun, sapagat paghanga pa lamang yun. Pero yung kapag ka tinignan mo na may pagnanasa ang iyong kapwa, kapag tinignan mo yung isang maganda o yung isang gwapo at nag-iisip ka na ng masama laban sa kanya, nasali ba pa sa akin siya, nasali matikman ko siya, hindi ba nangyari yun? Pero sa isip mo, nagkasala ka na. Hindi ba naging makatotohanan na nangyari sa totoong buhay, subalit sa isip mo, totoong nagkasala ka na, sapagat nagpasya ka na laban sa iyong kapwa, nagpasya ka na sa pamagitan ng iyong pagnanasa. Kaya nga po mas malalim na pag-unawa sa mga utos ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kaya sa ating isipan, sa ating mga mata, sa ating bibig, kung pwede tayo magkasala, kahit hindi pa ito ginagawa ng ating mga kamay. Sapagat sa mismong pagnanasa pa lamang natin, tayo mismo ay po pwedeng dalhin patungo sa pagkakasala. Kaya kapag ka po sinasabi sa ating mabuting balita, kung mayroong sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, makipagkasundo ka muna, siya kakabagandog sa Diyos, sapagat mas mainam sa ating Panginoon na tanggapin ang mas malalim na paghahandog ng pakikipagkasundo kaysa magbibigay ka sa Diyos ng mga tanging handog na siya rin naman ang nagbigay sa atin. Ng mga kaloob na ito ay sa Diyos din nagmula. Kaya nga po hindi kailangan ng ating Panginoon yung mga bagay na material lamang. Ang mas ninanais ng ating Panginoon yung mabuting kalooban na nagmula para sa atin. Kaya nga kapag tayo ay nagpapakatino sa ating pabuhay, kapag tayo nagpapakabuti, kapag tayo nagpapakabanal, ito ang mas kaaya-aya na handog sa ating Panginoon. Kaya pansinin po natin mga kapatid, yung po bang naghahandog ka sa ating Panginoon, pero yung hinahandog mo naman galing sa nakaw, hindi rin maganda. Yung naghahandog ka sa Panginoon, pero masama naman ang loob mo, ay hindi rin maganda. Kaya nga po mas malalim yung hinahanap sa atin ng Panginoon. Wala itong pinagkaiba kapag halimbawa, ikaw ay nagsasalita ng pagpapatawad sa iyong kapwa. Halimbawa, yung kapwa mo o yung kapatid mo, humingi ng tawad sa iyo sapagat nagkasala sa iyo. Hindi po pwedeng hanggang bibig lang. Kailangan mas malalim kasama ang buong kalooban. Hindi mo po pwedeng sabihin sa kapatid mo, yung po ba nga nagkasala, humingi ng sorry, tapos sasabihin mo sa kanya, sige na, huwag ka na magdalala, di na ako galit, pinapatawad na kita. Tapos bigla mong babanatan, pero huwag ka na magpapakita sa akin. Kaya kapag kaganoon, may galit ka pa rin. Kapag kaganoon, hindi totoo ang iyong pagpapatawad. O kaya naman, sinasabi mo sa iyong kapwa, sige na, pinatatawad na kita. Sige na, huwag ka na gagawa ulit ng masama. Kaya kapag po ganoon, ay talagang maganda sana. Pero kung may kasunod pa, pinatatawad na kita, pero mamatay ka na sana. Kapag po ganoon, hindi maganda yun. Pinatatawad na kita, nung malayo-layo, madulas ka sana. Kaya kapag po ganoon, hindi maganda. Bakit? Sapagat alam mo sa sarili mo, hindi mo pa pinatatawad. Hanggang bibig ka lang. Hanggang basic ka lamang na pagsunod sa batas ng Panginoon. Basic hanggang titik lamang. Kaya nga sabi sa akin, hindi dapat hanggang titik lamang ng batas, dapat maisabuhay natin ang pinakadiwa ng mga batas ng ating Panginoon. At ito ay ang mga batas ng pag-ibig. Kaya nga kapag gumagawa ka ng masama laban sa iyong kapwa, maliit man o malaki, lumalabag ka sa batas ng pag-ibig ng ating Panginoon. Subalit kapag ka naman ito gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa, tinutupad mo, di lamang ang basic na mga titik ng batas, kundi tinutupad mo ang mga utos ng ating Panginoon sa kabuuan ng kaulugan ng mga utos na ito. Kaya nga po sana, kahit lahat ng mga narito, tinatawagan tayo ng ating Panginoon, matuto natin alalahanin ng mga batas ng Panginoon ay pinagkaloob sa atin upang nang sa gayon, maging maayos ang ating ugnayan sa isa't isa at ang mga batas na ito ay magdudulos sa atin ng kabanalan ng pamumuhay na ninanais ng ating Panginoon. Kaya kagaya ni San Bernabe, sana tayong lahat patuloy tayo sumunod sa utos ng Panginoon nang sa bawat sandali tayo rin pagdating ng panahon ay maging mga santo santa kapiling ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Diyos na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makabatid ng katotohanan. Sa bawat pananglitan ng aming may tutugon, maghalik nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patnubayan ng banal na Espiritu sa pagkataluyod ng layunin ng misyon
Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka naman sa amin, Panginoon. Ang mga misyonero, naway maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka naman sa amin, Panginoon. Ang mga laikong mananampalataya, naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa para sila ay makipagtulungan sa pagmisyong gawain ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka naman sa amin, Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka naman sa amin, Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae, naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka naman sa amin, Ama naming Diyos, kalooban mo na maipahayag at maitatag ang iyong kaharian sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ng San Bernabe, marapatin mong maging mabuka ang aming mga pagsisikap na mapalaganap ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang alay-alay ko, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Kanta ng bawat puso, pagkat iniibig mo, ngayon'y nananalangin, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahangin ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapanganihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya kanan. Ama namin lumikha, ang aming mga alay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas na magpapaalam nawa sa ingas ng iyong pag-ibig sa aming lahat. Sapagat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang iwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong aming Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Bernabe ay parangalan. Siya'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagat pinarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumana, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang nagalilito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tagang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang usang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihan niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon ginawa noong matapos ang hapunan, ginawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago ko na magantipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid na misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya kiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang maningapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, Pilevis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sinimuling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Mahal na Birhen Maria, Reyna ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kay San ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpuling sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa talubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, makasamin ang kaharian mo, sundin ang loobin mo, ito sa lupa para ng salangit, iyan mo po kami ngayon, ng aming kakanin sa araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala. Araw pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kabuhian magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Kung ngayon mo aming pananampalataya mo ng aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanya piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
at siyang pirata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kaligtasan at pinagmumulan ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na lulubog. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin. San Roque, Panalangin. San Lorenzo Luis, Panalangin. San Pedro Caluxol, Panalangin. San Pedro Apostol. Panalangin. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal na rin tumanggap sa manalang pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng aming pinagsasaluhan sa pagunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon Sumayo. at pagpalain kayo ng mga pagiriang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat